Para po sa devotion natin na Great White Throne Judgment na someday haharap tayo sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng miyembro ng pamilya natin haharap sa judgment seat of Christ. Ito po yung tanong natin. How does knowing about the Great White Throne Judgment affect the urgency of sharing the gospel today? Paano nito naaapektuhan yung nalalaman natin may judgment day someday? Paano nito naaapektuhan yung urgency? Ibig sabihin, kailangan nagmamadali tayo sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. So, ang simple application po, simple steps na pwede nating gawin mga kapatid. Ako personally, ginagawa ko po yun. Sa prayer list ko po, meron category doon na nakalagay ay unsaved or not yet saved loved ones or friends, mga non-believers. So nakasulat doon yon, mga network ko, mga within my reach na mga kaibigan at mga kamag-anak. So nakasulat po yun doon at sinasama ko sa prayer, sa panalangin. Now kayo po mga kapatid, pwede nyo pong gawin yon. Sa prayer list natin may mga category. Isang category po doon yung mga non-Christians na dapat nating ipag-pray. So simulan natin sa panalangin. Ibabad natin sa panalangin yung ating mga mahal sa buhay. Pwedeng anak mo yan na matigas yung ulo, na laging pag sinasabihan mo ng mga bagay patungkol sa Diyos, laging sarado tenga, naiinis, nababad trip, tinatalikuran ka. Ibabad mo sa panalangin kasi walang hindi naaabot ang panalangin. Yung panalangin, kahit tulog yung tao na pinapanalangin mo, tapos ikaw gising, naaabot mo yung tao na yun. Kasi yung panalangin laging mabisa. So, kahit yung tao na pinapanalangin mo ay nasa ibang bansa, nasa kabilang panig ng mundo, pag pinanalangin mo yan, naaabot yan ng prayer. Kaya wag po nating binabaliwala yung prayer. So, umpisahan po natin sa panalangin. Tapos, kausapin natin patungkol sa Panginoong Jesucristo. I-share natin sa kanila yung mabuting balita ng pagliligtas ni Jesus. At higit sa lahat, iparamdam natin sa kanila yung concern at pagmamahal natin. Huwag tayong mapipikon, huwag tayong mauubusan ng pasensya. Huwag kailanman tayong, minsan kasi pag naubusan ka ng pasensya, sinasabi mo, salita to ng Diyos, bakit hindi mo pinapakinggan? Diba? Katotohanan to ng Biblia. Minsan napipikon tayo kasi iba yung value natin . Pinagpapahalagan talaga natin yung katotohanan ng Biblia. Yung ibang tao hindi ganun. They don't value what we value. Kailangan talaga ng patience, kailangan ng prayer, kailangan ng love. So, yun po yung mga simple steps, no? Sulat natin sa papel, pagbabad natin sa panalangin, kausapin natin sila patungkol sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at ipakita natin yung pag-ibig natin sa kanila. So mga kapatid, tandaan natin yung judgment day, yung Great White Throne Judgment, ito ay inevitable. Ibig sabihin, hindi mo kayang pigilan, hindi mo may iwasan, at hindi po ito kayang i-postpone. Hindi po pwedeng i-atras, hindi po pwedeng i-reschedule. Darating at darating ang time na haharap tayo sa Great White Throne Judgment of the Lord Jesus Christ. Kaya po dapat handa tayo. The right time to prepare is now. So do something for your family and friends, your loved ones. Do something for them. So sa inyo po, ano po yung sagot niyo po rito? Practically speaking, how does knowing about the Great White Throne Judgment affect the urgency of sharing the gospel today? Dapat ngayong araw, you will be able to do something for your family and friends and loved ones. So yun lamang po, magkita-kita po tayong muli bukas, 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.